gumulantang sa buong Sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang at House of Representatives ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, nagkagulo na raw ang mga mambabatas matapos mabuko ang isang selyadong emergency meeting na binalot ng misteryo at matinding takot. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga opisyal habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan. Ang mga pader ng kapangyarihan ay unti-unti nang nagbabantulot sa harap ng isang krisis na hindi na kayang supilin ng anumang ginto o yaman. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito dahil lumabas ang ulat na ang Korte Suprema ay nakahanda na raw ibaba ang pinakainaabangang hatol sa impeachment case laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina ng hudikatura, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumantad ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na magpapasabog sa bawat paratang na ipinukol sa agilan ng Davao. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura habang ang sambayanang Pilipino ay nananatiling tulala sa bangis ng katarungang muling gigising sa nagbagang damdamin ng bansa. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa politika kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinik. Nako, kami ho, bilang taong bayan ay umaasa. Bagamat ang unang impresyon natin, Nelson, eh parang ayaw pansinin ng DOE at saka nung players yung binanggit po niya. Napalagay ko na ano lang sila, nasak lang sila. Nasak lang sila, gano'n. Hindi sila, baka sa susunod na hearing, may preparasyon na sila. So may next hearing pa po ba? Ay, nakaya na yun. Papatawag pa. Kasi walang nung hanggang... kasi baka mamaya nagsimula na silang mag-validate. Mukhang tama naman yun, Ayun nga. Oo. Nahihiya kami kay Senator na binalidate pero totoo pala kaya bibili na kami. Halimbawa, gano'n na yan. Pwede tapos. Oo nga. Magsakripisyo muna sila, siguro, Sen. Siguro mga isang, bayan mo, sira muna tayo negosyo ngayon. Nagpalugi muna tayo. 1 month. 1 month lang naman, mayroong gulo eh. Paano malulugi? Meron pa rin naman. Tinaas mo na nga eh. Sabi ko nga siya, 3 billion per day na nga yung kinita eh. Ano ba lugi ron? Hindi nga, medyo yung kikitain nila, medyo... kasi Bawas-bawasan. Hindi nga natin. kukuha nga sila doon sa ano eh. Kung kukuha nga sila sa Singapore, 55 pa rin eh. Meron pa rin kita. May kita pa rin. May kita pa nga eh. Break down muna tayo. Hindi na Para 3 billion. Hindi na 3 billion per day. Saglit lamang ho, magbabalik pa sa ganun. Tuloy ho tayo dito sa press con na to ni Atty. Rowena Guanzon pagkatapos ng kanyang talumpati dyan sa araw ng Davao. Ito, panoorin ho natin itong mga kababayan. Gang! Follow-up lang na because we have kasi time and on schedule pa tayo. So we start with message from Atty. Guanzon. Statement, yes. Salamat kayo sa mga Davaoenyo. Kanang wala pa kahibalo nga Bisaya kay ko, magbisaya na ko gamay. Niari jud ko diri para ipakita ang suporta sa kay VP Sara, kay Mayor Baste ug sa Duterte family. Wa pa kahibalo, in 1986, Mayor Digong was appointed OIC Vice Mayor. I was appointed OIC Mayor of Cadiz. So, we were colleagues in the League of Cities in 1988. Sabay kami nag-mayor, kasama si Tammy Osmeña. So, nakapunta na ako dito sa Davao and we met here because I was Vice President of the League of Cities. So, hindi naman in a way stranger sa akin si Digong kasi we were together in a new republic, a new democracy. So we had a role to play in the future of our country and nation building. And so it was not a surprise to me that Mayor Duterte ran for president and won. Because when I was here, I saw how he was so popular with the people of Davao and Mindanao. So, as you know, I was endorsed by
I was, what do you call this, surprise endorsed by the Cebu Alliance for Sara Duterte 2 weeks ago. So, wala naman talaga akong plano magtakbo ng senador, but I was already supporting her, especially against impeachment, no? Pero dito sa Cebu, nakita ko naman yung sincere man gid ang mga tao nga nangita silang Bisaya nga mudagan ang senador. So I accepted their challenge, ang ilang endorsement, pasalamatan ako niya. But I made it very clear nga mudagan akong senador, pero ang akong presidente Sara Duterte. Ay nganong si Sara Duterte man? Because kung si Sara Duterte ang presidente, may mananagot. May mananagot sa lahat ng itong mga pangawat nila karon. Yung using the government as a syndicate and all this abuse of power. Kailangan managot sila. Kasi this is really all about staying in power. Itong BBM gang na ito. Na Romualdez, Sandro Marcos, of course, the Remulias. And that's why there's a big problem na sino ang kandidato nila against BP Sara. So, ako, maaga pa ako nag-declare, although people are shocked, of course, no? Kasi alam niyo naman, dilawan talaga ako. Aside from being appointed by President Cory and being mayor during her term, I was appointed Commissioner of COA by Pinoy, and I was also again appointed Commissioner of COMELEC by President Pinoy Aquino. So, dilawan talaga ako. So, lumaban kami, just like Digong here and Chia Soling, lumaban talaga kami sa mga Marcos warlords during the election, yung the snap election. Tapos, yung sa EDSA, after, of course, we lost the election, siyempre, dinaya lang man din kami, tayo noon eh. Pumunta ako ng EDSA, I was also there. So, yung mga kasama ko doon sa EDSA, tatanda na kami ang mga original na mga dilawan, yung mga nag-Cory Aquino for president. So, huwag na tayo magkulay-kulay kung kulay-kulay, si Digong, dilawan man yun. Eh si Chia Soling, dilawan man, si Cory man yun. Wala na tayong kulay-kulay, kay Pilipino man tayong lahat. Ang laki ng problema natin ngayon. What kind of government and a country are we going to leave our children and grandchildren? 17 trillions na ang debt. Now, this fuel crisis, look at the way BBM is mishandling it. Why? Because in the first place, we have a deficit. Walang pera ang gobyerno kasi ninakaw na nila. Pero mo yung ninakaw, 1.9 trillion yun. Kita niyo yung mga maleta doon, yung mga pera doon. Grabe. Tapos ayuda lang nila ang mga driver 10,000. Sana 10,000 naman. Wala pa gani na amat kay pa'y pasalig kung kinsa. Sana po itong next 10,000? Ang problema ngayon ng Pilipinas dito sa energy, sa fuel crisis, dili unta ni kani ang atong kahimtangan kung wala ta nila gikawatan og tudo-tudo. Kaya kung wala gipisit ang gobyerno, masarangan man lang ni. We can survive this. Pero they're telling us, we have supply of fuel for 60 days. So, am I supposed to be happy with that? You need to say 60 days? It's not how many days from the time you said 60 days. We have crude oil from ganito. You only have one refinery. How fast are you going to make clean energy? And by that time, magkano na? Ang crudo, 140. Ang gasolina, wala na. Carpool, coming here from the airport, nag-carpool na kami. Ang hirap sabihin na, dapat ang mga tao ang mag-tighten your belt. Anong kami may mo-tighten ang belt na mo? Ikaw may nangawap. Ang sinasabi ko, hindi tayo may obligation. Ang may obligasyon si BBM. Tanawa na yung Musa Ilonggo pa doon, malipong na siya. Malipong na siya he doesn't know what to do. We have a president who is a cocaine addict. Yes, doesn't know how to manage a crisis. He doesn't know how to lead.
So we're in deep trouble. As a country and as a people, we have a major problem. We have a government that is incompetent. We have a deficit. We have corrupt people in government, and they don't really care about us. Yun talaga ang problema, mga kababayan. Kung bakit itong eleksyon na ito, ni Sara Duterte, it's a fight to the finish. Because pag nanalo pa itong BBM gang na ito, ay ewan ko na lang, ano pa maiwan sa inyong mga anak. Wala nang trabaho, 3 million have no jobs. And then they say, crime rate is rising. Naturally, crime rate will rise if poverty rises. Grabing inflation. Bigas, 67. 67 ang bigas, ha? Ano na lang yan? Tapos, paawa-awa pa si Bibian na hindi na siya natutulog. Hindi ka man nagigatulog, cocaine ka man. Alam nyo, kasi nagpapropaganda war ngayon si BBM at ang kanyang ano. Tingnan nyo si Martin Romualdez, nawala na. Nobody is running after him. Diba? When in the first place, siya naman talaga mastermind nito. Pwede bang nagpasa ng budget ang House of Reps na hindi alam ng speaker na ganyan ang tsura? Ayaw na nilang pauwiin si Saldico. Huwag nating kalimutan, mga kababayan. By 2028, our problems in terms of financial, economic problems will only get worse, not better. Utang na naman siya, $800 million from ADB. Di natin alam for what. Yung 20 tons na gold na binenta niya, saan niya dinala yung pera? Saan yun? Yung mga sinusuli na mga pera ng mga magnanakaw ng taga-DPWH, may resibo ba yun sa National Treasury? Nakita ko ba resibo? Hindi ko nakita. Kanino napunta yun? Yung excise tax. Sabi nila, o sige, suspend ang collection ng excise tax. Matay ka. Excise tax sa gasolina, 10 pesos bawat litro. Kung sa mga kay 99 naman akong litrong gibayran. Minus 10, 89 nagyapon. Kanya, magbayad pa tag income tax sa April. I'm suggesting, total, nakaw lang din ng BBM administration itong pera natin na binabayad ng tax. Mas mabuti pa, idiretso na lang sa serbisyo o sa tulong sa tao kaysa magbayad ng tax. I propose, wala mo nang bayaran ng income tax this year for those who are earning less than 1 million. Total, hindi naman kayong earning less than 1 million, hindi naman kayo maayudahan. Hindi naman kayong guardian. Who is now actually absorbing the, what do you call this, all of these problems? The middle class. Because you are the ones paying the bulk of the taxes. Government employees are paying standard 32% of their salaries. And they do not get an increase in pay. Bakit? Huwag na lang sila pabayarin ng, wala na muna income tax this year. Diba, maganda? Bakit pa kami magbabayad ng income tax? May crisis na nga. Tapos, ang taas-taas ng mga bilihin, hindi nyo naman ma-stop. Inutil kayo dyan, mga DTI kayo. Wala namang price control. Holding na itong mayayaman dun sa Makati, oh. Wala na akong mabiling, buti na lang, nahabol ko pa yung dog food ng aso ko. Kung bahala na, mangutom mo tanan, ang aso ko, hindi magutom, ha? Bakit ako tayo magbabayad pa ng tax? Hindi na rin lang kami mabigyan ng mga middle class ng ayuda dahil ninakaw niyo ng pera namin. Hindi na, huwag nyo na kami pabayarin ng tax. Di ba? Tapos, itong 10,000 ayuda in taon, ingon lagi ko nga, kung pilay income sa taxi driver, jeepney driver, inana. And you know, Mayor Isko Moreno is already doing this. Bayaran na lang sila sa gobyerno. Unya, ilibre na lang mga tao sakay. That was also in my Facebook before Mayor Isko
adopted that in Manila, and for that I admire him, that he's really thinking for the people. So ang ano ko dyan is, in a democracy, the people's power is not only in the right to vote, but also in their power to pay taxes. But in a corrupt government, why make the people pay taxes? Especially when there is a crisis and a high inflation. If the senators are listening, I hope they'll consider that. Yung mga excess tax na nakolekta nila, tingnan nyo ngayon, kasi hindi nila in-earmark yung excess tax na kinukan ba for fuel crisis or whatever. Pinasok nila sa National Treasury, parang doon na lahat ng pera, tapos doon na nila kawat-kawaton ba. Eh, kung ginawa nilang reserve yun, di ba? Excise tax. Ilagay sa earmark fund. O, hindi nyo yan pwedeng galawin, ha? Unless may fuel crisis or unless may ganito, ganyan. Eh, di sana okay tayo. Eh, kaso lahat, iakyat niya sa National Treasury para makaukaw niya. PDIC, ilang milyon. PhilHealth, ilang milyon. You see that the BBM administration is thinking of all ways to get our money and then make us suffer because they say there's a deficit. Hindi naman daw kasalanan ni Bongbong na nagka-fuel crisis. Hindi mo nga kasalanan. Kasalanan mo, nga ngurakot yung mga pisyalis dyan. Pati ikaw, sabi ni B. Saldico, may 25 billion ka na kickback eh. Nako. Yun, kasalanan ni BBM yun. Hanggang ngayon, kasalanan niya na hindi niya tayo kayang sulbarin. Ano ba ito? Anong klaseng solusyon ito? Ano niya mga kaibigan, sabi niya, bakit yan si Atty. Guanzon? Lagi na lang galit kay BBM. Eh, ano palang gusto niya, matuwa ako sa kanya. Okay, with the time we have left, let's entertain some questions from our media friends. Chef, can you outline this? Yes, good afternoon. I'm Chef from Philippine News Agency. Attorney, I would just like to ask if, do you categorically say that the trust of the government today, yung pag-angkat po ng oil is a banning solution for us? Number one, they did not have a plan. Okay, there's an oil deregulation law. They deregulized, right? And then wala silang backup plan in case there's a fuel crisis, right? So walang foresight ba? Sinasabi nga ni Ramon ang kung gusto ng gobyerno bilhin sa amin ng petrol, okay lang man, diba? Nako, sir. Pag binili na naman ng gobyerno yung petrol, sus ko na pangurakot na naman yan. Sigurado yan. Pero ang tanong dyan, naghintay pa sila na ganito kalala yung crisis bago sila mag-isip ng mga kung ano-anong ganyan. Alam naman nila, BBM should have known na while he was antagonizing China, he's not gonna get anything from China if there is a problem, hindi ba? Buti na lang itong China, hindi naman cruel. China did not invade us. Even during World War II, China did not invade us. Now, I don't know if China will sell us crude oil. Ang sinasabi ko, lahat ng mga ito, na mga ginagawa ni BBM, catching up lang ito. Catching up. So the problem is not solved. Okay, nagbili ka ng crude oil sa Siberia. How long will that take to refine? And at how much? And what will you do with this transport sector na hindi na nila kaya? They used to earn 1,000 a day. Now they bring home 200 a day. Alam mo sa ang bigas mo 67? Oh. Anong gagawin? Hindi niya alam mo anong gawin niya. Hindi na daw siya natutulog eh.
Hindi na kayo lahat natutulog, di mag-resign kayo para maayos ang tulog nyo. Thank you very much. We have a question from Sir Dennis. Senator, may hapon. Amenable ka ba or okay lang ba sa'yo kung may reconciliation between Marcos and Duterte, especially VP Sara? Ewan ko, kung gusto nila yan, oh, wala naman akong problema dyan. Basta ako, wala akong reconciliation kay Marcos. Kahit tayo, wala ko tayong reconciliation dyan sa adik. Bangag na yan. Walang reconciliation. Kalokohan ho yun. At hindi mangyayari. Yan yung mga tanong na hindi natin alam kung anong pinanghuhuguran. I cannot speak for President Sara Duterte. I've always been anti-Marcos, me and my family. One of the first things Marcos did was confiscate our electric plant. I'm not just saying because we lost assets and all that. Even sugar, lahat. Anong ginagawa? Marshall, no? Marami akong friends na ginahasa. Marami akong kilala na na-torture. 70s ako sa UP. So, hindi ako magre-reconcile. Bakit ako magre-reconcile sa kanya? Sabihin niya, Tony Watson, gawin kitang senador, wag mo na ako murahin. Wag na lang ako mag-senador, sir. Murahin pa rin kita araw-araw. Ayos. Yun. Ganon. Yun, dapat ganon. Diba? Okay lang, sir. Kahit, basta babanatan ka lang namin, babanatan dito sa PH. Ganon. Reconciliation. Pag-resign ba ni Presidente Marcos mo ay solve solusyon ng ating problema? I think so, because he cannot do it anymore. Kahit nga mga bata, pag naglalaro sila, di ba? Na nag-contest sila ng mga laro nila ba? Na game over ka na eh. Ako na, kay game over naman ka. Yeah, why not? So we can change the whole cabinet and put honest people there. So, may mas matalino pa yan sila kaysa nakaupo dyan. Oo, mas matalino pa kami kaysa nakaupo sa inyo dyan. O, sino dyan ang magsabi na mas matalino pa siya sa akin, be? Another question here? Yes, okay. Why not change the cabinet? Why not let the Vice President take over? That is what the Constitution says. Why should we wait until, by golly, grabe na niyang collapse sa ekonomiya sa Pilipinas. Ya. Yung presidente niya, pa-picture pa dito sa bridge nga dili man iya ha. Sama. Sige, yes. Rowan Abasolo, ma'am, of IFM. Ma'am, do you think that the President should first form the economic crisis team upon hearing the war in the Middle East Wala na. to alleviate the suffering of the Philippines? Kahit anong team ang gawin nila, wala nga sila eh. Wala nga number one naging problema ani. Walay kwarta ang Pilipinas. Pagpalit aning supply early on pa kay ang private sector man ang may-ari ng fuel natin. Hindi man ito gobyerno. Wala man silang safety net in case of fuel crisis. Ngayon pa lang nagsasuggest doon sa mga senador. Di, itong si BBM kasi, masyado siyang believe kay Trump eh. Oh, tanawa. Iaway niya China, masyado siyang believe kay Trump. Oh, tanawa. Mga pro-American nga mga oil tankers, hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Tapos ang transaction ngayon is in yuan, not in dollars. So there will be the dollar will drop. The peso is also the worst. 60 pesos and 55 centavos. This is the worst that I have ever experienced in all my life. And the OFWs is our poor mga kababayan nga at risk. Mga uli lang sila dire. Tanawa din nyo. Gipauli sila ni Bongbong, libre ko nung sakay. Pag-abot dito sa airport, tanawa ninyo, nabay naglamano niya, man. Kaya balaw man mga OFW nga, ikaw mangyoy kuan. Ikaw mangyoy salaan eh. Paano mo naman malalaman ng presidente kung may mag-energy crisis pala? Hindi yun. Dapat alam niya kung anong gawin niya kung may crisis. Hindi ba 14 billion ang kanyang intelligence fund? Last year pa yan away-away ng Iran at Israel eh.
Kasi mag-eleksyon na naman si Netanyahu eh. O, biginiera niya yung Iran. Yun ba yung history ng Iran? Di ba yan dati Persia? That was the Persian Empire. Lagi na lang yan ina-attack ng mga kalaban nila. Nandyan pa rin sila. They even have their own religion, Zoroastrianism. Attack sila ng mga Muslims. Islam na po sila. I'm just saying, sino ba ang kontrabida dito? Na ito nangyari sa atin? Kasi ayaw naman itigil ni Trump. Oh. Alam Yun ang nga ako problema natin dyan. No? Ayaw man natin gusto, tayo ho yung mga collateral damage.